Kamusta po kayo mga kakambing? Meron na naman tayong bagyo na pasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At syempre kapag may bagyo ay naghahanda tayo palagi ng pagkain ng kambing. Bukod sa feed syempre ay binibigyan natin sila ng mga napier. Ayan. So binubusog natin sila ngayon at napakaswerte natin ngayong araw na to kasi kahapon maulan, ngayon na pinagbigyan tayo na tumila upang mapakain sila dito sa labas sa pakainan. Imbis na doon sa loob ng bahay kambing. Sabihin, hindi na natin kailangan problemahin yung paglilinis doon kasi ngayon naman ay maaaraw, makulimlim din naman pero hindi naman siya umuulan ng malakas. Yan, so ito yung binigay ko sa kanila. Kaya doon sa mga nagtatanong ano magandang ipunin pagka ipapakain sa kambing o i-reserva pagdating ng mga ganitong bagyuhan, maghanap po kayo ng napier. Ayan. Kung wala po kayong tanim na napier, pwede po kayong umikot sa inyong barangay kasi hindi naman lahat ng farmers ay kaibigan ng napier. Yung iba ayaw na ayaw dyan dahil yan ay kumakalat sa kanilang taniman o sa kanilang mga makatiwangwang na lupa kung saan minsan ay wala silang madaanan dahil sa pagkapal nito. Ayan. Kayo o tayo mga kakambing, tayo ang sagot sa kanilang mga problema. So tayo ang nagiging tagalinis ng mga harang sa kanilang daan at kalat sa kanilang farm. So kita nyo naman, imbis na kalat yan sa kanila, nakuha ko o nahingi ko para ipakain sa aking mga kambing. Iyan ay galing sa isang kalapit ko na lupa dito kung saan talagang dumadami yung napier sa kanyang sagingan at nahihirapan siyang pigilan. So hindi naman sila gumagamit ng herbicide doon kasi nga baka maapektuhan yung ibang tanim. So ginagawa ko ay pagka tinatabas ko napier pagka yung kumakapal na sila ulit. Yan, kasi hindi natin kayang ubusin lahat ng biglaan dahil yun malawak. Ayan. So may usapan naman kami na kinukuha ko itong mga ito at siya namang binibigay ko sa akin mga kambing. Ngayon paano ko siya inahakot? Kumukuha ko ng ganito yung sako, yan, tapos binubuka kong ganyan. Diyan ko pinapatong yung napier para madali ko siyang maibigkis. Yan, di ba mapapasan ko siya papunta dito sa goat house. Yan, so kasi wala naman akong daanan dito nung aking barang o nung motor, hindi syempre papasanin ko siya, tsaka malapit lang naman, tawid karsada lang yung kinukunan ko nito. So marami pa akong kinukuhanan yung ganito dito sa barangay. Marami ang kausap na ganyan. Minsan may month na schedule ko sa isang farm lang. Sa sunod na buwan naman, pag tumubo na ulit yung kabila, doon naman ako sa kabilang farm. Okay? Tapos itinatanim ko yung mga yung nakukuha ko ng mga cuttings nito, yung matitigas. Yan, kinakalat ko sa sariling lupa. Nasa ganun ay magkaroon din ako na sariling napier in case na dumami na ang aking mga kambing in the future. So dumami na nga sila dati pero kulang pa rin yung pagkain, kaya talagang binenta natin ng iba upang sumapat sa kanila ang mga pagkain nila. Alam nyo, mas gumaganda kasi yung health o kalidad ng kambing kapag yung pagkain nila ay sapat para sa kanila. Pero pag sila ay sobrang naghahati-hati na doon sa pagkain na yun, doon na nagkakaroon ng problema sa health nila kasi meron talagang mga naiiwan at naiiwan. Okay, sabi naman ng iba, pwede lang ba, paano pagka napier lang ba pwede ibigay? Syempre, meron pa rin tayong ipil-ipil. Yan, ipil-ipil, indigofera, madre de agua, langka, pwede po yan. Yan, so ngayon kung kayo babagyuhin at sa tingin nyo uulan na malakas sa inyong lugar, mag-ipon kayo ng mga nabanggit ko na yon. Pwede rin naman na saging, kasi kung sa tingin nyo itutumba lang ng bagyo yung ibang mga saging nyo, bawasan nyo na, diba? Or pwede rin naman na kung malakas loob nyo, hintayin nyo at kung sino yung maitumba ng bagyo, kung aling saging yon, yun yung ibigay nyo. Gaya ng dati nating vlog na kung saan naglinis tayo pagkatapos ng bagyo. So ginawa ko doon ay iniipong ko lahat ng mga saging na natumba, katawan man yan o yung tawag dito, yung dahon, at siyang ibinigay ko sa aking mga kambing. Kung sakali naman na hindi nila maubos yun, marami naman tayong manok dito. Ayan, manok natin kung saan pwede nating ibigay sa kanila yung mga natitira ng kambing. So ganun lang, mag-ingat tayo ngayong bagyo at siguro iwasan natin yung muna pagka may bagyo, yung pastol na malalayo kasi baka hindi makabalik yung mga kambing nyo ng maayos.
At baka kayo din naman ay tamaan ng kung ano-anong sanga na mga nalalaglag pag malakas yung bagyo. Pero hopefully naman ay hindi malakas ang bagyo na dumating sa atin. At kung meron man, sana ay makayanan naman natin. Okay? So ganun lang, nag-share lang ako ng ganitong mga tips sa inyo kasi yung iba aasa sa feeds, 'di ba? Huwag kayo masyadong umasa sa feeds kasi baka naman magkaroon kayo ng yung kambing nyo ng urinary calculi. Huwag puro feeds. Kahit mababagyo pa yan, syempre matuto pa rin tayo magreserba ng pagkain para sa kanila. Okay, so yun po ang aking mga ginagawa dito sa farm. Ngayon, pagka may mga nagkakasakit sa inyo na kambing, bisita kayo sa aking album na Goats Health. Meron ako doon na pang mga emergency, tsaka sa mga kambing na matamlay, kambing na tinamaan ng ubo, sipon. Yan, meron tayong mga videos doon. At kung naghahanap pa kayo ng iba pang mga tips and tricks sa pagkakambing, bisita lang kayo sa aking playlist na Kambingan ni Ali Boy. Marami tayong iba't ibang topics dyan, sobrang dami na yan. At hanap-hanap na lang kasi matsatsambahan nyo doon yung mga topics na kailangan nyo na malaman. Yan, tapos pwede nyo rin po akong i-direct message sa Kambingan ni Ali Boy sa Facebook. Ayan, kasi pag-abot ng ating kaalaman at karanasan, ibabahagi ko sa inyo yung mga naranasan ko dito sa farm. Yun lang, tulungan lang tayo. Ingat kayo palagi. At salamat sa inyong tiwala at suporta. Yan, lumalaki na yung channel natin. Yung mga ibang comments, hindi ko na nakikita, ganun pala yun. Kaya hindi nakaka-reply, hindi agad notify ni YouTube. Kasi siguro ay nahihirapan din ang admin ng YouTube. Okay, so tatry natin na replyan yan sa isa at minsan gagawa natin ang video. Okay, muli salamat sa inyong tiwala at suporta at ingat kayo palagi. Happy goat racing po sa lahat.